Meron tayong bagong repair ngayon na electric fan ulit. Isang Asahi electric fan. Ang problema niya, putol itong wire niya papunta dito sa kanyang switch. Pumutok ito kaya naputol ito. Yan, pumutok siya kaya naputol siya. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano mag-identify ng leads ng electric fan. Kung sino yung common wire, kung sino yung common wire niya, sino yung number 1, number 2 at saka number 3. Hindi problema yung capacitor kasi yan. Hindi problema itong capacitor kasi nakakabit naman na. Yan. Nandito na yung capacitor. Ang problema lang natin kung sino yung common wire niya, saka yung number 1, saka number 2, number 3. Paano ba yung pag-identify? Una, isang wire ng capacitor dito konektado sa isa sa mga ito. So apat na wire. Ito. Yung isa dito konektado siya, mayroon siyang continuity. Direkta na nakadugtong dito sa wire ng capacitor. Kaya yun ang aalamin natin. Kung malaman natin kung sino yon, halimbawa ito konektado doon, yun yung magiging common natin. So ikat muna natin ito pansamantala, dudugtong na lang natin mamaya. Splice natin siya. So gamitin natin itong tester natin. Naka-range. I-range natin siya sa number times 10. Yan. Times 10 siya. I-range natin siya yung tester sa times 10 dito sa ohm meter. Yan.
Tapos saka natin i-short yung tester para malaman natin. Yan, mag-adjust tayo. Yan, mag-adjust tayo. Yan, nakalagay siya sa 0. Yung pointer niya nakalagay sa 0. Yan. Yan. Pag nag-testing tayo rito, saka doon, para malaman natin na magkadugtong sila, kailangan pupunta rin siya doon sa may 0. Yan, para sa mga nag-aaral pa rin sa test ng paggamit ng tester. Yan, kailangan dito, mayroong isa dito, may kadugtong dito para malaman natin yung pinaka common wire niya. Kasi yun ang common wire niya, direkta na kuan, nakakonek dito sa may saksakan, yung isa sa wire ng saksakan. Yun yung common wire. Ito, isa dito. So una, itong puti, connect natin dito. Yan, mayroon siyang reading, hindi siya shorted o wala siyang continuity kasi may reading siya, may nababasa na resistance siya. Yan, dito rin sa isa, ganun din. Hindi siya shorted. So wala sa puti. Dito sa tingnan natin sa yellow. Yan. Sa yellow, ayun, may pandin. Hindi rin siya continuity, may reading siya, may resistance na nababasa itong tester. Yan. Ganon din itong isang wire niya. Mayroon ding resistance na nababasa. Yan, dito sa red naman, lagay natin sa red. Tapos dito, wala din, may nababasa rin siya. May resistance na nababasa rin, hindi siya continuity. Yan. Tapos ito. Ayun. Yun yung pumalo ng kwan, continuity. Pumalo siya hanggang sa dulo. Ayan. Parang shorted. Ibig sabihin magkadugtong ito. Itong gray at saka itong white ng kwan, ng capacitor. Ayan. So ibig sabihin ito yung common wire niya. So gagamitin natin yung common wire ito para ito ang gamitin natin na basis. Kuya, dati pang dati din. Kaya natukol. Natukol. Ginangkang ko dito. Sukatan ka. Dati pagsukat ko dito. Nang mayat tayo. So itong gray yung common dahil mayroon siyang kadugtong dito. Yan. Kung mayroon siyang continuity, ibig sabihin magkadugtong. So ito ang common natin. Tapos ito ang gagamitin natin. Itong common wire na ito ang gagamitin natin para ma-identify naman natin dito sa tatlong wire kung sino yung number 1, number 2 at saka number 3. Ang talagang number 1 dyan, kung sino yung pinakamataas ang reading. Number 1. Mula dito sa common, tapos dito, kung sino yung pinakamalaking reading, yun ang common. Tapos yung susunod na malaki ang reading, yun din ang number 2. At tapos yung last, yung number 3. So, hanapin natin yung pinakamataas ang reading, yun ang magiging number 1 natin. Unahin natin dito sa puti. Yan. Ang reading niya ay 30. 30 ang reading niya. Dito sa yellow,
Ang reading niya ay nasa 40. Yan. Nasa 40 ang reading niya, 40. So yung isa 30, tapos ito ngayon 40. Tapos ito nasa 45. 45 yung reading niya. So ito yung pinakamataas ang reading, 45. So itong red ang magiging number 1 natin. Magiging number 2 natin ito. Magiging number 2 itong yellow dahil 40 ang reading niya. Tapos number 3 itong pinakamababa ang reading. Yan, nasa 30 lang siya. So ito ang number 3 natin, yung white. Number 1, number 2, number 3. Yan, yan. Tapos kung ang talagang pinakamataas dyan, para mahanap natin kung ano yung wire ng kapasitor, siya yung pinakamataas ang reading. Ito rin ang gamitin natin na common. Napasiyan tong common wire. So nandito yung kapasitor niya, ito kanina yung kadugtong niya. Yan. Pero dito, ito yung wire ng kapasitor talaga. Yan yung red na ito. Ang reading niya ay nasa 65. So siya yung pinakamataas ang reading. Kung sino yung pinakamataas ang reading dito, yun ang number 1. So dito tayo sa white. Ang reading niya ay nasa 30 siya. 30 ang reading. Dito sa red. $45 ang reading niya, more or less 45. Dito sa yellow, nasa 40 yung reading niya. So ang pinakamataas ang reading ito, itong red. Itong red. Yan, pumapatak siya na 45. 45. Ito ang number 1 natin, red. Yung magiging number 2 natin, itong yellow. 40 yung reading niya. At itong pinakamababa ang reading, itong white. Ito yung magiging number 3 natin. Nasa 30 lang yung reading niya, 30. So number 3 na yan. Number 1 yung red. Number 2 itong yellow. Para na rin malaman ninyo kung ano yung reading naman ng kapasitor. Yung reading ng kapasitor, yun talaga ang pinakamataas sa kanila. Identify na natin kung ano yung kadugtong ng kadugtong ng common. So itong common, mayroon siyang kadugtong dito sa wire ng kapasitor. So ito yung kapasitor, yung connection ng kapasitor. Ang reading niya yun ang pinakamataas. So ang reading niya dito ay nasa 65. So ito yung pinakamataas. So, kaya kung naghahanap kayo kung ano yung connection ng kapasitor from common wire, yun yung pinakamataas ang reading. Yan. Yun yung kapasitor. At yung pangalawa na lang ay yung number 1, number 2 at saka number 3.
Yun, magkakasunod yun. Pero kung hinahanap na lang naman ninyo ay yung number 1 at number 2, number 3, yung connection ng kwan niya, yung switch niya, ay ang pinakamataas doon yung number 1, tapos sunod yung number 2 at saka yung number 3. So i-connect na lang natin yan dito sa kanyang switch. Switch niya. Ito yung nasunog. Siguro mayroong nag-short dito kaya pumutok ito. Kaya nasunog ito. I-connect na lang natin. Yan, connected na siya. Ito siyang connected na siya sa kanyang switch. Yan, lagay natin sa number 1 para tapos yung tester ko nakakonect na dito sa plug ng electric fan. Yan. Testingin natin yung number 1 kung anong reading niya. Dapat ito yung pinakamataas. O ayan. Nasa 45. Yung reading natin kanina ganun din. Number 2, switch natin sa number 2. Yan sa 40. Number 1 ay number 3. Yan, nasa 30 na siya. So talagang ganon. Magkakasunod. Yan, itesting na natin kung pwede siya. Number 1. Yan, gumagana na. Gumagana na. Number 2 natin. Yan. Saka number 3. Ayan. Please subscribe to my channel. Sana makasubscribe kayo at maka-likes. Salamat po. Salamat sa Diyos.